Hi, ako si Animex at ito ang recap ko para sa anime noong 2023 na Kingdom of Ruin. Kung gusto mo ang mga recap ko, huwag kalimutang mag-subscribe. Nagsisimula ang kwento kung saan sinasabi na nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, at pagkatapos ay nilikha niya ang mga mangkukulam. Si Diyos, na mas mabait kaysa sa inaasahan, ay ibinahagi ang kanyang kapangyarihan sa mga mangkukulam at sinabi sa kanila na sa kanyang lugar, sila ang gagabay sa mga mahihinang tao. Subalit sa kasalukuyan, naging malagim ang lahat. Ipinapakita ang isang eksena kung saan maraming tao ang naghahanda upang bitihin ang isang mangkukulam habang sumisigaw sila na hindi nila kailangan ang mga ito at dapat silang lipulin. Samantala, nakilala natin ang ating bida na si Adonis, alagad ng isang mangkukulam. Nagrereklamo siya dahil pagod na ang kanyang mga paa at napakainit ng paligid, na makatuwiran dahil nasa disyerto sila. Naiinis siya dahil ang kasamang mangkukulam na si Chloe ay hindi nakikinig at inutusan siyang manahimik. Gusto ni Adonis na gumamit siya ng mahika para tingnan ang kanilang lokasyon imbes na lumang mapa, pero tinawag lang siyang tanga at pinaalalahanan na hindi basta-basta libre ang mahika. Nagbanta si Chloe na iiwan siya pero lalong nenas nang gamitin ni Adonis ang isang kakaibang aparato. Galit na galit si Athena, galit sa teknolohiya, dahil paulit-ulit na niyang sinabi na huwag gamitin ang bagay na iyon, pinakalma naman siya ni Adonis at ipinaliwanag na hindi iyon kakaiba, isang smartphone iyon na siya mismo ang gumawa. Hindi ito maaaring matrack. Ipinagmamalaki niyang inilarawan kung paano gumagana ang kanyang imbensyon gamit ang freeform summon ng magic at multidimensional photons, kaya't hindi sila kayang makita ng hukbo. Wala rin itong baterya. Ipinagmalaki rin niyang badoy ang paggamit ng mapa sa panahon ngayon, pero hindi pa rin impressed si Chloe. Nagpatuloy ang kanilang paglalakbay at ipinaliwanag ni Chloe na kailangan nilang makahanap ng lugar na tumatanggap sa mga mangkukulam upang maibalik ang payapang pamumuhay. Kailangan din nilang makahanap ng paaralan para kay Adonis, pero tumanggi ang binata, mas gusto niyang manatiling nag-aaral sa kanya. Habang naglalakbay, biglang nakaramdam si Adonis ng presensya ng mga sundalo. Ulat agad ng mga ito na may natagpo ang pag-anting mangkukulam. Gusto ni Adonis na lumaban pero pinigilan siya ni Chloe, masyado pa raw siyang inexperienced. Gumamit si Chloe ng makapangyarihang ice magic upang talunin ang mga sundalo. Samantala, ipinakita si Emperor Gerta, isang emperador na may perpektong bigot. Nalaman niyang si Chloe ay isang mataas na ranggong mangkukulam at agad na iniutos na mahuli siya. Pagbalik sa laban, kahit natalo ni Chloe ang mga tao, pagod na siya. Galit na galit si Adonis dahil lagi siyang pinipigilan at ipinakita ang kapangyarihan niya sa pamamagitan ng pagtawag ng higanteng espada mula sa kalangitan. Pero hindi pa rin siya pinayagan ni Chloe. Nagpasya si Adonis na iniisip ni Chloe na pinoprotektahan siya dahil isa siyang tao, ayaw niyang lumaban ito sa sarili niyang lahi. Ngunit sa kabila ng lahat, gusto ni Adonis na ipagtanggol siya. Sa gitna ng emosyon, niyakap siya ni Chloe at sinabing pareho silang nakararamdam ng ganoon. Bigla silang na-teleport ng mga tao mula sa isang space station. Doon ay ginamit sila ni Emperor Gerta bilang halimbawa sa kanyang talumpati, ipinapakita sa lahat na ang agham at teknolohiya ay mas makapangyarihan kaysa mahika. Sa harap ng maraming tao, ipinahiya siya, pinapicturean, at sinaktan. Pilit siyang ipinagtatanggol ni Adonis ngunit hindi siya magawang kumilos. Para iligtas ang alaga, nagpakumbaba si Chloe at nagsinungaling, sinabi niyang inalipin niya si Adonis at wala itong kinalaman. Ngunit hindi ito pinakinggan ng emperador. Sa malamig na paraan, binaril niya si Chloe. Habang bumabagsak ang katawan nito, binaril pa ng mga sundalo hanggang sa siya'y mamatay. Huli niyang iniisip bago tuluyang pumikit ay masaya siya dahil nakilala niya si Adonis. Sa huli, pinugutan pa siya ng ulo sa harap ng masayang mga tao. Sa sobrang galit at pighati, nalunod si Adonis sa matinding puot, at dito nagsisimula ang tunay na kwento. Lumipas ang 10 taon. Nakilala natin sina Dorka at Anna, mga bilanggo ng imperyo. Ipinakita kung gaano kahirap ang buhay matapos mawala ang mga mangkukulam, hindi pa rin tumigil ang digmaan. Sa kalaunan, kinuha si Dorka at dinala sa kulungan upang gawing alipin. Pero matapang siya, ginamit ang cellphone ng warden at nakalaya ang mga preso.
Sa gulo, napunta siya sa isang espesyal na selda kung saan nakakulong ang isang makapangyarihang tao. Dito, unti-unting bumukas ang selda, at lumabas ang ubod ng galit na si Adonis. Salamat sa panonood ng part 1 ng recap na ito.